Mabilis na sumakay noon ng kalesa si Padre Burgos at nagmaneho naman ng kutsero sa kanyang kabayo. Buti na lamang ay mapagkakatiwalaan din itong tauhan ni Padre Burgos. At habang pabalik na sila noon kina Ojera, nag-uusap pa noon si Padre Burgos at ang kasama nito. At nasabi noon ni Padre Burgos na isang malaking teatro ang ginagalawan nating mundo. Dahil doon ay nakakasigurado na siya na palabas ng mga dayuhan ang mga nangyayaring patayan sa bayan. At talagang ginawa pa nila ang bagay na iyon na kunwari ay wakwak ang katawan ng mga biktima para lamang maiparating sa mga tao na mga aswang o sina Ojera ang may gawa ng mga karumal-dumal na pagpatay sa kabuuan ng bayan na iyon, kung saan nabibilang ang napukaw na baryo ng Pugto-Pugto. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Namiss nyo ba to, mga kabagis? Nang dumating ang mga yon kina Ojera, sina Padre, para nga bigyan ng babala ang pamilya ni Ojera. Ojera! Ojera! Tawag ni Padre Burgos. Ngunit walang sumasagot. Nang walang ano-ano, ay may bumaba sa isang malapit na puno doon sa kalsada. Dalawang kalalakihan ito, at yun ay walang iba kundi si Arsalan at Aidel. Nasa tuktok pala sila ng puno na nagmamasid kung may mga taong darating. Dahil lingid sa kaalaman ni Padre Burgos, alam na ni Ojera at ng buong pamilya niya ang binabalak ng mga kalaban nila o ang mga gustong mawala ang kanilang pamilya sa baryong iyon. Padre, ba't po kayo nandito? Delikado na dito. Bigkas pa noon ni Arsalan. Yun na nga. Kaya ako naparito upang bigyan kayo ng babala na baka salakayin kayo ng mga tao o ng mga praile. Dahil sa isinisisi ng mga ito ang patayang nagaganap dito sa ating bayan. Tugon naman ni Padre Burgos. Nang biglang lumitaw naman si Ojera na naglalakad gamit ang saklay nito. Alam namin, Padre. Boses mula sa dilim. At nang makita na yon ni Padre, Ojera! Ikaw, alam mo pala. Ba't di pa kayo umalis ng tuluyan dito? Baka mapahamak ang buong pamilya mo. Uwi ka ni Padre. Ngunit dito ay ipinaliwanag ni Ojera kung bakit di sila kumikilos o umaalis sa nasirang baryo ng Pugto-Pugto. Anya, alam mo kaibigan, sa maraming taon na nabubuhay kami ni Lucila, ang kapatid ko, ay puro pagtakbo na lamang at pagtakas ang aming ginagawa. Pag-iwas sa gulo upang makamit lamang ang katahimikan ng pamilya namin. Ngunit ang mundong to ay mahirap tirahan dahil sa mga individual na ipinaglalaban ng kanilang paniniwala. Kagaya mo na meron ka ng paniniwala sa amang Diyos na sinasabi mo, na dinudiyos din ng mga banyagang kumupkup sa'yo. Ang hindi ko lang maintindihan, Padre, sa pagkakapaliwanag mo sa pangaral na nasa librong hawak mo, sa tingin ko ay kabutihan naman ang gusto nitong ipabatid sa mga tao. Ngunit tanging ang mga tao din ang gumagawa ng kasamaan sa kapwa nito. Malamang na tama ang Diyos na sinasabi mo, Padre, pero hindi naman sinusunod ng mga tao ito dahil kabaliktaran ang ginagawa nila sa kanilang kapwa. Ayaw na naming umalis ni Lucila dito sa Baryo Pugto kasama ang buo naming pamilya. Walang karapatan ng mga prailing yan na magpalayas o supilin ang ninuman dahil tayo ang may karapatan sa bayang ito. At kung darating man sila ngayong gabi, haharapin namin silang lahat. Pagod na kami, Padre. Pagod na kami ng kapatid ko
at ng buong pamilya ko sa pagtakbo. Mahabang paliwanag noon ni O'Hara kay Padre Burgos at sinabing, "Salamat sa iyong pag-aalala, Padre, para sa aming pamilya. At umalis ka na at gampanan mo na lang ang iyong tungkulin bilang alagad ng Diyos. Para sa kabutihan, baka madamay ka pa sa gulo dahil lang sa katauhan naming ito na hindi naman naming pinili nung isinilang kami sa tribo natin." Doon ay natahimik pa ng mga ilang segundo si Padre Burgos. Tapos ay, naiintindihan ko, O'Hara. Huling sambit na ng pari, sabay na maalam na nga ito sa pamilya ni O'Hara. Dahil wala na rin itong magagawa para makumbinsi pa si O'Hara. Lalaban sina O'Hara at dito ay nakapagdesisyon na sila. Kahit na ikamatay pa nila ang digmaang ito. Sa pag-alis naman ng padre, ay siya namang paglabas ni Sail, Mael, Lucila at Atara. Nailayon niyo na ba si Tatay Pasio? Oo, nasa maayos naman siyang kalagayan. Tugon naman ni Atara. Sa pakiramdam ko, ngayong gabi na magaganap ang kaguluhan. Kaya umanda kayo. At kung may maisasakripisyo man ang buhay na mauna, ako dapat yon. At kailangan nyong manatiling buhay. Lucila, kapatid ko, Arsalan, Aidel, at ikaw, mahal kong Atara, ang una't huling mamahalin ko na babae sa buhay. Mahal, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kung maiipit tayo o kung hindi man tayo manalo sa labang ito, may isa pang lugar na pwede nating takasan, na pwede tayong mamuhay ng tahimik. Hindi na tayo makikitang muli ng mga tao at mahuhusgahan ng mapanghusgang lipunan. Ang ibig mong sabihin, mahal? Oo, sa Dalimungaw, ang bayang pinagmulan namin ni Tito Sail, Mael at Kael. Napatingin naman noon si Mael at Sael kay Atara sa sinabi nitong lugar. Pwede ang naisip mo, Atara. Ang pinagmulan ng ating tribong mga gabunan. Pero matagal ng kwento ang mga yon. At maski kami ay hindi namin sigurado kung mararating natin ang lugar na yon. Dahil walang konkretong impormasyon kung paano mararating ang lugar na yon. Tugon naman ni Sael. Mahal, huwag kang magalala. Huli na to. Pero sa ngayon na hindi pa natin alam kung talagang mahahanap natin ang lugar na yon. Sa plano muna tayo. Usap ng mga ito sa kadiliman ng gabi. Sa pag-uwi naman ni Padre Burgos sa daan, papuntang bayan. Padre, ang daming tao. Salita ng kutsero ng sasakyan nito. Oo, alam ko. O'Hara, sana matakasan niyo ang mga kaguluhang ito. Wika ni Padre Burgos, kasabay ng pagdungaw niya, at nakita niya ang mga tao na may mga hawak na sulo gamit ang isang mahabang kawayan. May itak, karit at sibat ang mga ito. At kasakasama nila ang 4 na praile sa kanilang harapan. Nang masalubong naman yun ni Padre Burgos, napatigil lang naman ang mga yon at tumabi sa daan. Ngunit di na noon tumigil si Padre sapagkat alam niya na ang hangarin ng mga yon at nagdadasal na lamang siya sa kanyang isipan na sana ay magbago pa ang isip ni O'Hara at huwag nang patulan ang mga ito. Nakita pa noon ni Padre ang mga praile, ngunit nagkatingin-tinginan lamang ang mga ito at hindi na sila nagkibuan pa. At kasabay ng paglayo ng sasakyan ni Padre Burgos, ay siya namang pagpapatuloy ng mga tao sa paglalakad patungo sa lugar nila O'Hara.
hanggang sa mga ilang sandali. Halos 30 minuto na ang lumipas. Sa ngalan ng simbahan, lumabas kayo mga dyablo at lumayas kayo sa bayang ito! Bigkas ng isang praile sa harap mismo nila O'Hara sa bakod, dahil tahimik na tahimik ang kapaligiran sa kanilang pagdating. Nang maya-maya pa, nakita nila ang 2 paris ng saklay mula sa dilim. Sunod doon ang parang mga paa na may kapansanan ang isa sa paglalakad, hanggang sa natahimik na noon ang lahat. Sa ilang sandali ay lumitaw na ang mukha ni O'Hara sa liwanag ng buwan at sa sinag na rin ng mga sulo na dala ng mga tao. Katahimikan. Katahimikan ang bumalot sa paligid nang makita ng mga tao na may mga daladalang armas si O'Hara. Para silang natigal po sa presensya pa lamang nito, dahil kakaiba at parang nakakapanindig balahibo ang esensya sa paligid. Animoy kontrolado noon ni O'Hara ang ambiyanse ng paligid. At sa pagbasag nito ng katahimikan, wala kaming ginagawang masama. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Ang tanging nais lang namin ay mabuhay ng payapa sa lugar na ito. Oo, dyablo kami, demonyo o animal. Depende sa kung anong katawagan ang nais nyong sabihin sa amin. Pero ni minsan ay hindi namin ninais na sakupin o ibahin ang paniniwala ng ibang tao. Hindi kami nangingialam sa kung ano ang meron sila. Hayaan nyo munang magpaliwanag ako sa inyo bago nyo kami husgahan sa aming pagkatao o itsura. Gaya nyo na mga pangunahing lehitimong mamamayan ng bayan na ito. Ang gusto lang naman namin ay mamuhay ng tahimik, gaya ng iba, at hindi rin manakit pa ng iba. At gusto ko lamang makiusap sa huling pagkakataon, mga kababayan ko, bago nyo umpisahan ang gulong to, na sana ay konsidera nyo na kung bakit mas pinapaniwalaan nyo ang mga dayuhan na yan kaysa sa kami na lokal na kababayan nyo. Maaaring may punto ang kanilang itinuturo sa relihiyon na kanilang daladala. Pero hindi ba kayo nagtataka na taliwas sa itinuturo ng librong hawak nila ang kanilang ginagawa? Nanahimik ang lahat sa salitang iyon ni O'Hara. Nang nagsalita naman ang isang praile. Kayo ay mga nokturno, mga lucero de la noche, mga sobra oscura. Bigkas ng dayuhan, at gumamit ito ng mga ilan sa dialekto nila. Nocturno is nocturnal, mga kabagis, lalang ng gabi. Lucera de noche ay between ng gabi. Sobra oscura ay madilim na anino. Sa mga pagsasalita nun ng Espanyol, naintindihan naman yun ni O'Hara, dahil minsan na rin silang nakipagkalakal sa mga sindero na kasama ng mga Kastila. At sa pagpapatuloy ng salita nun, Mga salot kayo! Kayo ang dahilan ng pagkawala at pagkamatay ng mga tao dito sa bayan! Wika nito kay O'Hara, sabay ayon pa ng mga utu-utong tao na kasama ng mga ito. Oo, sila ang mga pumapatay, mga walang awa. Pati yung anak kong maliit ay pinatay niyo! Sigaw pa ng lalaki sa likod ng mga praile. Doon ay biglang nag-init si O'Hara at naging kulay abo ang itim na mga mata nito. At parang naririndi na siya sa mga sigawan na pagbibintang ng mga tao sa kanilang pamilya. Ngunit naging kalmado pa ito at sinabing, Madali lang magbintang, mahirap magpatunay. Anong basehan nyo sa mga sinasabi nyo? Sa konklusyon na kami ang gumawa ng karahasan sa bayang ito? Biglang napatigil ang lahat sa tanong na yun ni O'Hara. Sabay salita niya ulit ng, Sa mga banyagang yan? Ganun ba?
Dahil lang sa sinabi ng mga banyagang yan na kami ang may kasalanan? Bigkas na niya na medyo galit. Dahil sa parang di naman pinapakinggan ng mga taong uto-uto na to ang mga paliwanag ni O'Hara. Nang magsalita na naman ang praile. Oo! Mas kapani-paniwala kami dahil maski ikaw ay di mo ikinakaila na ikaw ay isang aswang! Sumbat nung praile. Ikaw na naman. Ikaw na naman pala, tanda. Tumanda ka na't lahat ay ikaw pa rin ang pasimuno sa lahat ng ito. Salita ni O'Hara dahil ang tanda na sinasabi niya ay ang nanguna sa pagpatay sa ama't ina niya. Naalala niyo sa umpisa ng kwento? Nung sinunog nila ang mga magulang ni O'Hara. Ibig sabihin, kaharap na ni O'Hara ang taong ito, ang may pinakamalaking kasalanan sa kanilang dalawa ni Lucila. Hindi talaga ako matatahimik hanggat di ko napapaslang ang lahi ni Haris. Bigkas nito. Pero sa pagkabanggit nung pari nung pangalan ni Haris, bigla nang lumitaw sa dilim ang isang malahalimaw na nilalang. Sabay tumilapon ang isa sa mga tao. Lucila! Bigkas ni O'Hara. Dahil wala nang sabi-sabi pa ay umatake si Lucila sa umpukan ng mga taong yun. Malamang ay nagalit si Lucila sa pagkakarinig nito sa pangalan ng kanilang ama. Nagimbal ang mga tao sa nakita nilang figura ng malahalimaw na nilalang. Pero imbis na sila ay lumaban, parang nabahag ang mga buntot ng mga yun sa pagkakakita pa lang kay Lucila. Ano? Anong ginagawa niyo? Bumalik kayo dito! Gamitin niyo ang sibat na may pilak! Sigaw ng praile sa mga taong kasama nito na nagsitakbuhan na nga nung makita nila ang pagtilapon ng isa nilang kasama. Parang natuwa pa nga nun si O'Hara dahil ibig sabihin ay hindi na nila kailangang pumatol sa mga taong yun. Isang bagay na gusto niyang iwasan dahil hindi naman talaga sila ang tunay na kalaban, kundi ang mga dayuhan na kaharap ng mga ito na nung lumaon ay 5 pala sila dahil kasama yung praile na pumatay sa mga magulang nila O'Hara. Pero nagtataka naman noon si O'Hara kung bakit di tumakbo ang 5 praile nung makita nila si Lucila at wala namang dalang armas ang mga yon. Lucila, dito ka! Mabilis na sabi noon ni O'Hara dahil nakakaramdam siya ng kakaibang presensya sa 4 na natitirang nakasuot pang praile din. Panlima na nga doon ang dating sumunog sa kanilang mga magulang. Agad naman na tumalon noon si Lucila sa bakod para pumunta sa halili ng kanyang kuya. Kasabay noon ang paglabas ni Sael at Mael kasama sa kanilang likuran si Arsalan at Aidel. At tumabi naman noon si Atara sa kanyang asawa. Ito na ang buong pamilya na nabuo ng 2 magkapatid mula nung araw ng pagtakas nila. Bravo! Bravo! Sa wakas, nandito na sa harapan natin ang pamilyang matagal na nating tinutugis. Wika nitong praile na kalaban nila O'Hara na parang siya ang namumuno sa kasama nitong 4 at sinabing, Nasayo ang mutya ng kadatuan, hindi ba O'Hara? O ang tinatawag niyong mutya? Matagal na naming gustong kunin yan sa'yo, O'Hara. Ngunit alam kong hindi ako magtatagumpay kung ang panlalaban ko lang sa'yo ay ang mga tao lang na kababayan mo. Pero tignan mo nga naman, nanakbo na ang mga yon, mga ignoranteng nilalang. Buti na lamang ay nagdala ako ng pantapat sa inyo. Marami nang nangyari, kaya dapat ay matapos na ang pamamayagpag mo at pangalan mo. Wika nung praile. Gawin mo kung anong gusto mo, pero gagawin din namin ang gusto namin.
Wika ni Uera. Ngunit, ngayon ay mawawala na kayong lahat. Wika nung praile. At sasapitin mo rin ang sinapit ng mga magulang mo, kasama ng buong pamilya mo. Dagdag na salita pa ng praile. Doon ay bigla na lang lumutang ang 4 na lalaki na kasama nito, na halos isang dipa mula sa lupa. Pero parang nakatayo pa rin naman ang postura ng mga yon. Tapos ay tinanggal nila ng halos sabay-sabay ang mga abito nito, na kagaya ng suot din ng praile. At nang malaglag ang mga abito ng mga ito sa lupa, wala na silang damit pang itaas, pero nakapantalon naman ang mga ito at nakapaa lamang. At ang bawat isa doon ay may tatak na mata sa gitna ng kanilang dibdib. Tapos ay may mga pakpak ang mga matang yun. At kung susumahin, ang tikas ng 4 na nilalang na yun ay para ng kulto. At habang nakalutang ang mga yun sa ere, tumingala ang mga ito sa buwan, na halos sabay-sabay na rin lamang. Sabay dipa ng kanilang mga kamay na nakaharap ang mga palad nila sa langit. Napapahigpit naman noon si Sael ng pag-ikom ng kanyang kamao, dahil sa ramdam niya ang presensya ng mga yun sa paligid. Dahil sa kalangitan kung saan nakatingala ang 4 na ito. Hindi praile ang mga yan. Wika pa ni Maela. Kasabay ng parang pagbilis ng kilos ng mga ulap sa kalangitan at parang kulay pamumula ng buwan. At sa liwanag na yon, sa 4 na nasa ere na lalang, nadala ng praile. Nakita yon ni Uera sa pagsipat nito ng kulay abo niyang mga mata. Ang taga-6 na anino ng mga yun ng bawat isa. Maya-maya pa ay nag-uugat-ugat na ang katawan ng mga yun, na parang mas lalong nagiging matipuno ang mga ito, kasabay ng pamumutla ng kanilang kulay sa balat, na animo yung tekstura ay malamig na bangkay. Ngunit buhay pa ang mga yun. Hanggang sa nagliparan na lang ang mga anino ng mga ito at pumasok sa kanilang katawan. Tapos ay biglang laglag ng mga ito sa lupa, kasabay ng pagtigil ng parang paggalaw ng ulap sa langit. Napamanikluhod ang mga yon sa lupa sa kanilang paglaglag, sunod ng marahan nilang pagtayo. Ano? Mga banyagang diablo? Mga vampiro? Mga sangriento! Bigkas nung praile sa likod ng mga yon, na ang ibig sabihin ay duguan. Sa harap ng kanilang mga kalaban, si Uera ay nakatingin ng matalim sa 4 na nilalang na tinatawag ng praile bilang sangriento. Nang humakbang na ang mga ito papalapit kina Uera, sa ginagawa ng mga ito, parang humihigpit ang hangin sa paligid, at ang kanilang presensya ay nagdudulot ng bigat na halos hindi na kayang labanan ng simpleng mortal pag nasa malapit ka nito. Nagbago ng mga kalaban, Uera. Bulong pa ni Sael. Oo, pero hindi tayo umatras noon. Hindi na rin tayo aatras ngayon. Sa kabilang banda, ang 4 na sangriento o mga vampiro ay nagsimula ng magbago. Ang kanilang mga mata ay naging itim at ang mga ugat sa kanilang balat ay lumitaw na parang mga sapot na kumalat, hanggang sa naabot na nila ang kawayang bakod nila Uera. At sa pagsipa ng mga ito, nanalsik ang mga kawayan sa buong paligid, na tila ba parang wala lang sa mga nilalang na yun.
Humanda kayo. Ibang uri ng mga lalang ang mga to. Bigkas ni Oera. Kasabay noon ang pagsasagabunan ni Sael at Maela, tapos ay pagsasaaswang na rin ni Arsalana. At Idol, hindi na hinintay pa ni Sael at Maela ang pag-abot nito sa kanila. At sa pag-atake ng dalawang magkapatid, sinamahan naman ni Arsalan si Sael at si Idol naman sa kanyang ama, samantalang si Lucila at Atara naman ay inatake ang isa sa mga yun. Mag-iingat ka, mahal. Wika pa ni Atara bago ang pagtakbo nito at pagsasagabunan. Kalmot ni Sael sa isa dito. Sapak naman ni Mael doon sa isa. Ngunit biglang sumugod ang isang vampiro. Gamit ang matalim na kanyang mga kuko, diretso naman kay Oera. Mabilis itong iniwasan ni Oera, ngunit dumulas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at saklay lang ang alalay nito. Sa bilis ng kalaban, muling binalikan ni Lucila ang kapatid nito at sinipa ang likod ng nilalang na umatake kay Oera at sumubsob yun sa lupa. Pero, Lucila, tulungan mo si Atara! Kaya ko na to! wika nun ni Oera na napaupo sa lupa sa pag-ilag niya. Kasabay ng pagsasabangkilan din nito sa normal nitong pagiging aswang. At doon ay naitayo na niya ang kanyang paa. At sa pagbangon pa lang ng vampirong sinipa ni Lucila, sapak naman ni Oera, dahilan upang tumilapon yun sa mismong bahay nila. Ngunit bigla rin namang tumilapon si Atara sa likod ni Oera at nadomino pa si Oera, kaya't sabay silang bumagsak na mag-asawa sa lupa. Agad na bumangon naman noon si Oera at tinignan ang sitwasyon ng kanyang mga kasama. Bumagal ang mga sandali sa pagtingin nito sa kanila. Doon ay nakita niyang hawak na ng isang vampiro ang buntot ni Sael, sabay hampas nito sa lupa. Pero sa pag-atake na yun ng vampiro, kinagat naman ni Arsalan ang liig ng vampira. Ngunit bigla ring nahawakan nun ang ulo ni Arsalan, kasabay ng sapilit ang pagtanggal nito sa liig niya sa pagkakakagat ni Arsalan. Pagkatapos ay hagis nito kay Arsalan. Tumilapon nun si Arsalan. Kasabay noon ang pagtalon ng vampiro kay Idol na nakikipagbakbakan naman kasama si Mael sa isa pang vampiro. Nahawakan noon ang isang paa ni Idol, sabay hampas nito ng malakas na buwelo sa lupa. Halos umunat noon ang katawan ni Idol sa pag-inda nito ng sakit sa buo niyang katawan. Pero nang makita naman yun ni Mael, linapan nito ang ulo ng vampiro, sabay ng pilit nitong paghihiwalay sa ulo ng vampiro sa katawan nito. Ngunit yung isang kalaban naman niya ay pumatong naman sa kanyang likod at hawak sa itas noon ng nguso nito upang ibuka ang bunganga ni Mael na malaaso nga. At habang nangyayari yun, ay tumilapon naman si Lucila sa sapak ng isang vampira rin na kalaban nila ni Atara. Halos bumalik na noon sa pagiging tao si Lucila dahil sa pag-inda rin nito ng sakit, dahil tumama pa ito sa isang puno sa kanilang bakuran. Samantalang naihiwalay na ni Mael ang isang ulo ng vampiro sa katawan nito. Patay na ang isa doon, ngunit hindi pa rin naman siya binibitawan noon nung isa pang vampiro. At sa panlalaban ni Mael, halos mabali na noon ng vampiro ang liig nito. Pero bigla namang lumitaw si Sael sa likod ng vampiro. Sabay hawak nito sa pagmumuka doon at baon pa ng kuko. Sabay apak niya sa likuran, sabay puwersahan niyang hinatak ang ulo ng nilalang at kontra ng paa niya mula din sa likod noon. Sa lakas ni Sael, unang nabali ang buto nito sa likod. Sabay paghihiwalay ng ulo sa katawan ng vampiro. Patay na.
patay na ang dalawang vampiro. Kaya't sa pagbitaw naman nito kay Mael ay agad na kumilos ito nang makita niya ang nangyari kay Lucila na asawa niya. Samantalang kay O'Hara naman, biglang bumalik yung sinapak nun ni O'Hara at sinapak siya. Ngunit natigilan yung nilalang nang hindi natinag si O'Hara sa pagkakasapak nito sa kanya. Ngumiti lang nun si O'Hara. Sabay wika niya ng, "Malas nyo lang. Tumayo pa kayo para magpakamatay lang dito sa aking bakuran." Sa huling sambit niya ng salita, biglang nagliwanag ang mga parang linyang baga sa kanyang katawan. Umukit dito ang mga makalumang salita, kasabay ng paglagas ng unang balahibo nito sa katawan. At dito ay sa tagal ng panahon ng ating paghihintay, mga kabagis, dito ay muli na nating masisilayan sa ating mga imahinasyon ang bangkilan ng kadatuan. Sa pagtubo ng sungay ni O'Hara at paglabas ng kanyang mga pakpak sa maladyablo nitong anyo. At hindi pa man natatapos ang pagpapalit anyo ni O'Hara, baon nito ng malapunyal niyang kuko sa vampirong nanapak sa kanya na dinalayo sa kanyang harapan. Na ikawit yon sa dibdib ng vampiro. Sabay taas nito at lapit sa kanyang bunganga. At angil nito, at sa kanyang pag-aangil ay hinigop niya ang mga aninong pumasok sa katawan ng vampiro kanina lang. At sa mga sandaling yun ay unti-unti nang pumayat ang vampiro hanggang sa naging parang matigas na buhangin na lamang ito. At tuluyan na nitong paglaglag sa lupa. Samantala, hawak na noon ni Mael at Sael ang huling vampiro. Kasabay naman ng pagbangon ni Atara ay ang biglaang paglitaw ni O'Hara sa harap ng vampiro na nooy parang bihag na nila. Sa pag-angil ni O'Harang muli, malapit sa pagmumuka nito, habang hawak-hawak yon ni Sael at Mael, ay nagsilabasa ng mga anino sa katawan ng vampiro. Sunod ang paghigop ulit ni O'Hara sa mga parang kaluluwa na nung nilalang. Yan pala ang kapangyarihan ng mutya ng kadatuan. Bigas ng praile sa di kalayuan, na parang tuwang-tuwa pa sa nakikita niya na itsura ni O'Hara sa maladyablo nitong anyo. Pero kasabay naman noon ang tunog ng napalingon noon ang pamilyang aswang sa dako paraon. At doon ay nakakita sila ng parang mga sulo na nakalinya na. Napakarami noon. Pero sa parang paglapit ng paningin ni O'Hara sa mga naglalakad na ito, nakita niya na may mga baril ang mga yun, na katulad nung ginamit nila sa kanya noon. Mga sundalong banyaka, nandyan na sila. Wika ni O'Hara sa pamilya nito. Anong gagawin natin, O'Hara? Tuloy pa rin ba ang plano? Oo, Tio Sael, Mael. Pero kailangan ng mauna ng dalawang babae. Pati si Arsalan at Aitel. Magpapaiwan muna tayo. Pero tay, wika naman ni Arsalan. Anak, wala nang pero-pero. Nasa daan ang bilang ng nakikita kong mga nilalang na mga kagaya ng napas lang natin dito.
Mukhang isang malaking kulto ng mga vampiro ang dinala ng prailing ito. Ano? Tanong ni Sail ng pagtataka. Oo, nakikita ko sila. Bukod sa mga may baril na sundalo, meron pa silang kasamang mga vampiro. At mas marami sila. Ibig sabihin, Oera, sinubukan lang tayo ng prailing yan. Ang kakayahan natin sa 4 na napatay natin. Salita naman ni Mael. Oo, ganun na nga. At nakita nyo naman kung gaano kalakas ang mga ito. Halos 2 sa 1 ang laban. Pero nahirapan pa tayo na sila ay patayin kanina. Maliban na lamang sa estado ko na to. Mga aswang! Ohera! Akala nyo siguro ay panalo na kayo? Nandyan na ang hukbong binuo ko para tapusin ang pamilya nyo! Sigaw naman nung praile, sabay takbo na nito papalayo. Lintik kang praile ka! Wika ni Mael, sabay hahabulin niya sana iyon. Ngunit itinaas ni Ohera ang kanyang mga kamay at pahiwatig niya kay Mael ng, Bayaw, Tio, hayaan niyo muna siya. Sigurado ay babalik din yun maya-maya pag nag-umpisa na ang tigmaang ito. Huling salita na ni Ohera, sabay ang paghahanda na nga nila sa papalapit na digmaan. At sa mga sandaling iyon ay sinagawa na nga nila ang pinag-uusapan nilang plano na di pa natin alam sa ngayon. At tumawid na nga sina Lucila, Atara, Arsalan at Aidel. At ang tungo nilang lugar ay ang bundok. Kung naalala nyo nung una pa lang mga kabagis, sa kabila ng ilog na to ay may daan kung manggagaling ka kina Atara pagtawid mo. At malapit din lang sa daan na yon ay may isang bundok kung saan ang pinanggalingan noon ng 2 magkapatid nung tumawid sila at tumakas sa nasira nilang tribo. Tumawid din naman sina Ohera noon sa ilog, pero nagpaiwan na nga ang 3 sa gilid ng daan upang masigurado nila na walang makakasunod muna na kalaban sa pupuntahan ng mag-iina. At doon ay tahimik na naghintay sina Ohera sa mga susunod na magaganap. Sa pagdating ng mga ilang sundalong Kastila at ng mga nakita ni Ohera na mga lalang na tinatawag nga nilang vampiro. At makaraan nga ang ilang minutong pagbabantay nila Ohera. Para bang nakakarinig noon si Ohera ng batingaw ng isang kampana. Nang maya-maya pa, nakita nila mula sa kabilang ilog, sa kanilang sagingan, ang mga unti-unting paglilitawan ng mga sulo sa pagitan ng mga saging. Ibig sabihin, nandyan na sila. Wika ni Ohera habang nakatayo lang silang 3 sa lilim ng isang puno na sa madilim na parte. Maya-maya ay nakakarinig na rin sila ng mga ingay ng mga pag-uusap ng tao sa dialekto ng mga dayuhan. Hanggang sa lumabas ang mga lalang mula sa sagingan na may hawak na sulok pero walang mga barel, na nakasuot din ng kapa o abito na kulay kayumanggi. Parang nga naka-uniforme rin ang mga yun dahil sa pare-parehas nilang kasuotan. Nakatalukbong ang ilan sa mga yun at yung iba naman ay nakatanggal na ang talukbong. At kitang-kita noon ng 3 ang mga ito dahil sa kanilang mga muka na napakaputla at parang walang dugo. Wala kang emosyon na makikita sa muka ng mga ito, na parang nga silang malamig na bangkay. Tama nga si Ohera, mga vampiro ang mga yun. Marami na nga lang ang kanilang bilang sa mga sandaling ito. Hindi naman nila basta-basta makikita noon sina Ohera dahil nasa kabila nga sila ng ilog at nagtatago sa dilim ang 3. Hanggang sa kumumpas yung isa ng kanyang kamay.
na parang nagsisenyas sa mga isa rin dito. Ngunit di pa naman alam ng mga yon na pinagmamasiran sila nila O'Hara sa di kalayuan. Nang lumapit yung isang vampiro sa ilog, sa utos nung isa. Tapos ay tumigil yon sa gilid nung ilog. At aamoy-amoy yun sa hangin. At sisipat-sipat pa nga yun sa kapaligiran na para bang sinisiyasat nito ang paligid. Hanggang sa mga ilang segundo na pag-amoy-amoy nito sa hangin, natigil na ito. Sabay kumpas ng kanyang mga kamay. Lumabas naman noon ang ilan sa mga kasama nila mula sa likuran ng mga yon. Sabay handa ng mga baril ng mga ito. Nang biglang tumuro ang vampiro sa isang madilim na parte sa kabila ng ilog. At nandun sina O'Hara. At halos sabay-sabay na putok ng mga Kastila sa kinalalagyan nila sa dilim. Ngunit sa pag-usok ng mga tubo ng rifle ng mga bumaril, parang wala naman silang tinamaan. Kaya't naghanda muli ang mga ito na lagyan ng pulbura ang kanilang mga rifle. Nakatitig lang naman noon ang vampiro sa kabila ng ilog na para bang nakikiramdam sila kung may tinamaan yung mga sundalong Kastila. Tahimik. Tunog lang nung ilog ang maririnig mo. Hanggang sa nakarinig sila ng isang malakas na pagaspas, tumingalano ng mga vampiro. At doon ay pabagsak na mula sa tuktok si Mael at Sail na binitbit pala ni O'Hara sa tuktok ng mga ito. At paglapag ni Mael at Sail, halos sabay na unday nila ng kanilang mga malapunyal na kuko sa mga kalaban. At bigla namang kumilos noon ang mga vampiro upang pagtulungan ng dalawa. Ngunit biglang hawak naman ni O'Hara sa dalawang ulo ng vampiro sa kanyang paglapag. Sabay subsub nito sa lupa sa mga yon. Alright mga kabagis ko, yon ang tindi nun! Namiss ko to. Ang pagbabalik ni Dato O'Hara at ang buong pamilya ng aswang. Bale, parang intro to ng magiging finale natin ng Bangkila ng Kadatuan. Pero sa susunod nating upload mga kabagis, pinali na rin ng Bagwis at Dakila. Nihanda ko pa mga kabagis yung Bagwis at Dakila finale. At siguro doon na rin lang tayo mag-shoutout sa pinali na yon. So iiwan ko muna ang part 39, ang prenup para sa finale. Salamat sa suportang tunay.